6 months, Amara. I'm so sorry. 6 na buwan. Ang mga salitang iyon ng doktor ay parang isang malakas na dagundong na hanggang ngayon, ilang oras na ang lumipas, ay patuloy pa ring umuugong sa loob ng kanyang tainga. Hinigpitan ni Amara ang hawak sa kanyang bag habang naglalakad siya palabas ng gusali ng ospital. Hindi niya namalayan ang malamig na hampas ng hangin sa kanyang pisngi o ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada. Ang buong mundo niya ay bumagal at naging blanko. 6 na buwan. 180 araw. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Napatingala siya sa langit. Maliliit na butil ng ambon ang nagsimulang pumatak sa kanyang mukha, unti-unting lumalakas, na parang nakikidalamhati sa kanya ang kalangitan. Ngunit hindi ito nakikidalamhati. Ito ay walang pakialam. Walang awang binabasa ng ulan ang kanyang buhok, ang kanyang damit, na para bang hinuhugasan nito ang lahat ng pangarap na binuo niya. Hindi siya umiyak. Pakiramdam niya ay tuyot na ang kanyang mga mata, na parang naubos na ang lahat ng luha niya sa loob ng kwarto ng doktor kanina. Ang natitira na lang ay isang malalim at nakakabinging katahimikan sa kanyang dibdib. Saan siya pupunta? Sino ang tatawagan niya? Wala. Ulila na siya sa mga magulang. Walang kapatid. Walang nobyo. Ang mga kaibigan niya ay abala sa kani-kanilang buhay. Paano niya sasabihin sa kanila? Uy, may taning na ang buhay ko. Samahan niyo naman akong malungkot. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, mag-isa pa rin siya. Ang takot sa kamatayan ay hindi kasintindi ng takot na mamatay ng nag-iisa. Iyon ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi niya alam kung paano, pero ang mga paa niya ay dinala siyang pabalik sa loob ng ospital. Hindi sa klinik kung saan niya narinig ang kanyang sentensya, kundi sa emergency room. Ang amoy ng antiseptic, ang tunog ng mga monitor, ang pagmamadali ng mga nurse at doktor, ito ang mundong pamilyar sa kanya. Pero ngayon, para siyang isang estranghero. Umupo siya sa isang bakanting upuan sa waiting area, pinapanood ang kaguluhan. Grabe, 3 oras na, wala pa ring kamag-anak na dumarating, narinig niyang sabi ng isang nurse sa kasama nito. Kawawa naman. Artistahin pa naman ang itsura. John Doe pa rin ang pangalan sa chart niya. Walang wallet, walang cellphone, walang kahit anong pagkakakilanlan, sagot ng isa pa. Napalingon si Amara. Ang nurse na nagsalita ay si Leah, ang kaibigan niyang madalas niyang makasabay sa kantin. Anong nangyari sa pasyente, Leah? Tanong ni Amara, kahit hindi niya alam kung bakit siya nagtatanong. Nagulat si Leah nang makita siya. Ara! Nandito ka pala. Grabe, may naaksidente sa may highway. Mag-isa lang sa kotse. Comatose. Ang sabi ng mga pulis, mukhang mamahalin ang sasakyan pero wala talagang makitang kahit anong Isang kuryente ang tila gumapang sa buong katawan ni Amara. Isang ideya. Isang nakakabaliw na ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Mabilis niya itong iwinaksi. Hindi. Baliw na siya. Pero ang ideya ay parang isang makating halaman na patuloy na gumagapang sa kanyang isipan. Gusto mo makita, alok ni Leah, na marahil ay napansin ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Doon lang siya sa observation room. Kawawa talaga, parang walang naghahanap. Tumango si Amara, na parang isang robot na sumusunod sa utos. Dinala siya ni Leah sa isang pinto na may maliit na salamin. Sumilip si Amara sa loob. Sa ibabaw ng kama, nakahiga ang isang lalaki. Nakabalot ng benda ang isang bahagi ng kanyang ulo, at may mga galos sa braso, pero hindi maitatago ang perpektong hubog ng kanyang mukha. Matangos na ilong, makapal na kilay, at mga labing kahit walang kulay ay nangakit pa rin. Para siyang isang obra maestra na natutulog. Isang anghel na nahulog mula sa langit. Ngunit ang anghel na ito ay nag-iisa. Nag-agaw buhay siyang mag-isa. Mamamatay akong mag-isa. Ang dalawang kaisipang iyon ay nagbanggaan sa utak ni Amara. Isang nakakabaliw na plano ang nabuo, isang planong isinilang mula sa pinakamatinding desperasyon. Huminga siya ng malalim. Leah, sino ang head nurse na nakaduty ngayon? Ilang minuto ang lumipas, nakatayo na si Amara sa harap ng nurse station. Ang head nurse, isang babaeng nasa edad 50 na may mataray na mukha, ay nakataas ang kilay sa kanya. Yes, ma'am. Anong kailangan nyo? Nanginginig ang mga kamay ni Amara sa gilid ng kanyang katawan.
Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ito na yon. Wala nang atrasan. Tumingin siya sa mga mata ng head nurse, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Yung pasyenteng John Doe po na galing sa aksidente. Anong tungkol sa kanya? Huminga si Amara ng malalim, isinara ang kanyang mga mata sandali, at binitawan ang pinakamalaking kasinungalingan sa buong buhay niya. Asawa niya po ako. Natahimik ang paligid. Ang head nurse ay tinitigan siya mula ulo hanggang paa, na may halong pagdududa sa mga mata nito. Tumagal ng ilang segundo ang katahimikan bago ito muling nagsalita. Ang bawat salita ay parang isang martilyong pumupukpok sa kaba ni Amara. Maaari po ba naming makita ang marriage certificate niyo, ma'am? Ang tanong ng head nurse ay parang isang pader na biglang humarang sa dinadaanan ni Amara. Marriage certificate. Isang pirasong papel na wala siya, isang katibayan ng kasinungalingang kailanman ay hindi magiging totoo. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Naiwan ko po sa bahay. Sa pagmamadali ko po. Nagsimulang manginig ang kanyang boses. Tinitigan siya ng head nurse, ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Amara ay hubad na hubad siya sa ilalim ng tinging iyon. Bawat segundo ng katahimikan ay isang pagpapahirap. CJ. Pero kailangan mo iyang dalhin bukas. Protocol yan, sabi ng nurse sa wakas, bago bumalik ang atensyon sa mga papeles sa kanyang lamesa. Nakahinga ng maluwag si Amara. Mabilis siyang tumalikod, halos takbuhin niya ang pasilyo palayo sa nurse station. Sumandal siya sa malamig na pader ng isang sulok, nanginginig ang buong katawan. Anong ginawa niya? Anong kabaliwan ang pinasok niya? Ara. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Celia, papalapit sa kanya na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Anong sinabi mo sa kanya? Narinig ko sinabi mong asawa ka niya. Ara, nababaliw ka na ba? Pabulong na tanong ni Leah, hinila siya sa isang lugar na hindi sila masyadong maririnig. Hindi nakasagot si Amara. Bigla na lang, ang lahat ng emosyong pinigilan niya kanina ay bumuhos. Napahagulgol siya, ang mga hikbi ay pinipilit niyang walang lumabas na tunog. Hindi ko alam, Leah. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi ng doktor, 6 na buwan na lang ako. Ayokong mamatay ng mag-isa. Natigilan si Leah. Ang pagkadismaya sa mukha nito ay napalitan ng awa at pagkaunawa. Niyakap siya nito ng mahigpit. Hele. Tahan na, Ara. Naiintindihan ko. Matapos ang ilang sandali, humiwalay si Leah at pinunasan ang kanyang mga luha. Pero paano mo ito paninindigan? Paano ang marriage certificate? Hindi ko alam, mahinang sagot ni Amara. Nag-isip si Leah ng malalim. Ang sabi, wasak na wasak daw ang kotse. Halos masunog. Pwedeng sabihin na kasamang nawala ang lahat ng gamit niya pati ang wallet mo kung saan nakatago ang mga yinyo at kopya ng marriage certificate. Pwede nating sabihin yon. Napatingin si Amara sa kaibigan, hindi makapaniwala. Tutulungan mo ako. Isang malungkot na ngiti ang binigay ni Leah. Hindi tama to, Ara. Pero mas hindi tamang iwanan kita ngayon. Basta mangako ka, kapag may naghanap sa kanya, kapag may dumating na tunay na pamilya niya, sasabihin mo ang totoo. Tumango si Amara, kahit na may isang bahagi sa puso niya na umaasang sana ay walang dumating. Sa tulong ni Leah, nakagawa sila ng isang kwentong kapanipaniwala. Isang kwento ng mag-asawang nasangkot sa isang trahedya, kung saan ang lahat ng ebidensya ng kanilang pagsasama ay nawala sa aksidente. Ang mga sumunod na araw ay naging isang routine para kay Amara. Gigising siya sa umaga na may mabigat na dibdib, papasok sa ospital, at upo sa tabi ng kama ng lalaking hindi niya kilala. Binigyan niya ito ng pangalan sa kanyang isip, Marco. Isang pangalang malakas at simple. Binabasahan niya ito ng mga libro, kinukwentuhan niya ito tungkol sa mga pangarap niya na ngayon ay isinasalaysay niya na parang mga alaala nilang dalawa. Hinahawakan niya ang kamay nito, nililinis ang mukha nito gamit ang isang basang bimpo. Alam mo, Marco, sabi niya isang hapon, habang pinagmamasdan ang payapang mukha nito. Pangarap nating pumunta sa Batangas. Sabi mo, doon mo ako papakasalan ulit sa harap ng karagatan. Isang kasinungalingan. Pero habang binibigkas niya ito, kalahati ng puso niya ay gustong maniwala. Sa bawat araw na lumilipas, ang takot niya ay unti-unting nahahaluan ng kakaibang pag-asa.
Paano kung, paano kung magising siya at maniwala sa lahat? Paano kung sa huling 6 na buwan ng buhay niya, mararanasan niyang mahalin? Ang tunog ng mga monitor sa tabi ng kama ay naging musika sa kanyang pandinig. Ang amoy ng ospital ay naging pamilyar. At ang lalaking ito, ang estrangherong ito, ay unti-unting nagiging sentro ng kanyang maliit at paubos ng mundo. Isang hapon, habang inaayos niya ang kumot ni Marco, napansin niya ang bahagyang paggalaw ng mga daliri nito. Natigilan siya. Imahinasyon lang ba niya yon? Tinitigan niya ang kamay nito. Muling gumalaw. Mas malinaw ngayon. Isang kaba na may halong tuwa ang bumalot sa kanya. Marco, mahinang tawag niya. Walang sagot. Pero pagkatapos ng ilang segundo, nakita niya ang dahan-dahang pagkurap ng mga pilik mata nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Amara. Ito na. Ito na ang sandaling hinihintay at kinatatakutan niya. Dahan-dahan, napakabagal, iminulat ni Marco ang kanyang mga mata. Ang mga mata nito ay kulay kape, malalim at sa ngayon ay puno ng pagkalito. Nagpagala-gala ang tingin nito sa puting kisam, sa mga aparatong nakakabit sa kanya, at sa wakas, sa mukha ni Amara na nakatayo sa tabi niya. Sinubukan nitong magsalita, pero isang mahinang ungol lang ang lumabas sa lalamunan nito. Hele! Dahan-dahan lang, sabi ni Amara, ang boses ay nanginginig. Inabutan niya ito ng isang basong tubig na may straw. Sumipsip ito ng kaunti. Muli itong tumingin sa kanya, isang tingin tila sinusubukang alalahanin ang isang bagay na matagal nang nawala. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Sa wakas, muli itong nagbukas ng bibig, at sa pagkakataong ito, may mga salitang lumabas. Mahina, paos at puno ng pagtataka. Sino ka? Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang tanong na iyon para kay Amara. Ang lahat ng hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ito ang katotohanan. Isa siyang estranghero. Ngunit ang desperasyon ay mas malakas kaysa sa katotohanan. Huminga siya ng malalim, pilit na umiti kahit na gusto niyang umiyak. Pinisil niya ang kamay nito. Ako si Ara, asawa mo. Tinitigan siya ni Marco. Ang pagkalito sa mga mata nito ay hindi nawala. Dahan-dahan itong umiling, ang bawat galaw ay puno ng paghihirap. Ang mga sumunod na salitang binitawan nito ay ang tuluyang nagpaguho sa peking mundong sinusubukan niyang buuin, ngunit siya ring nagbigay ng isang mapanganib na pagkakataon. Hindi. Hindi kita maalala. Blanco. Iyon ang tanging salitang kayang ilarawan ni Marco ang kanyang isipan. Isang malawak na puting espasyo na walang laman, walang anino, walang alaala. Ang mga salitang binitawan niya, hindi kita maalala, ay lumabas sa kanyang bibig ng may bigat, dahil nakita niya ang sakit sa mga mata ng babaeng nasa harap niya. Ang babaeng nagpakilalang asawa niya. Si Ara. Gusto niyang bawiin. Gusto niyang sabihing nagbibiro lang siya. Pero hindi. Walang-wala talaga. Kahit anong pilit niyang halungkatin ang kanyang utak, wala siyang makita kundi ang puting pader ng silid, ang tunog ng monitor, at ang mukha ng babaeng ito na puno ng lungkot. Dumating ang doktor makalipas ang ilang sandali. Kinausap siya nito, tinanong ang kanyang pangalan. Umiling siya. Hindi ko alam. Tinanong siya kung anong taon ngayon. Umiling ulit siya. Ang Pangulo ng Pilipinas. Wala. Bawat tanong ay isang patalim na lalong nagpapatunay sa kanyang kawalan. Para siyang isang bagong silang na sanggol sa katawan ng isang matandang lalaki. Isang dayuhan sa sarili niyang balat. Sinabi ng doktor na mayroon siyang retrograde amnesia, dahil sa tindi ng pagkakabagok ng kanyang ulo. Maaaring bumalik ang kanyang mga alaala. Maaari ring hindi. Ang tanging alam niya ay ang pakiramdam. Takot. Pagkalito. At isang nakakabaliw na pakiramdam ng pagiging inutil. Nang umalis ang doktor, naiwan silang dalawa ni Ara sa silid. Umupo ito sa tabi ng kanyang kama. Hindi ito nagsalita. Nakayuko lang ito at nakita ni Marco ang panginginig ng mga balikat nito. Umiiyak ito ng tahimik. Isang kakaibang kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi niya ito kilala pero nasasaktan siyang makita itong nasasaktan. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang mukha. Pula ang mga mata nito at basa sa luha ang kanyang mga pisngi. Isang pilit na ngiti ang sinubukan nitong iguhit sa kanyang mga labi. Okay lang kung hindi mo ako maalala, mahinang sabi nito, ang boses ay basag. Ang importante, gising ka na.
Ang importante, nandito ka na ulit. Ang sinseridad sa boses nito ay tumagos sa puso ni Marco. Sa kabila ng sarili nitong sakit, inuuna pa rin siya nito. Sa mga sumunod na araw, si Ara ang naging kanyang anino, ang kanyang gabay, ang kanyang tanging koneksyon sa mundong hindi niya matandaan. Sino-sino ba talaga ako? Sino tayo? Tanong niya isang umaga, pagkatapos ng isa na namang serye ng mga pagsusuri na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na para siyang isang spesimen sa ilalim ng mikroskopyo. Ngumiti si Ara, isang ngiting umaabot sa mga mata nito sa pagkakataong ito. Umupo ito sa gilid ng kama at nagsimulang magkwento. Nagkakilala tayo sa isang maliit na coffee shop sa kanto, simula nito. Nasa kabilang table ka, may hawak na sketchpad. Hindi ko alam, pero buong oras na nandoon ako, iginuhit mo pala ako sa isang pirasong tissue. Inilarawan nito ang kanilang unang date, ang kanilang unang halik sa ilalim ng ulan, kung paano siya nito hinarana gamit ang isang lumang gitara. Isinalaysay nito ang buhay nila na parang isang pelikula, isang magandang pelikula. Siya daw ay isang freelance artist, isang taong may malayang kaluluwa. Siya naman ay isang simpleng nurse. Magkaiba ang kanilang mundo pero nagtagpo sila. Bawat detalye, bawat kwento, ay puno ng init at pagmamahal. Hindi alam ni Marco kung totoo ang mga iyon, pero habang nakikinig siya sa malambing na boses ni Ara, gusto niyang maniwala. Gusto niyang maging ang lalaking iyon sa kwento niya. Isang tanghali, dinalhan siya nito ng lugaw. Mainit pa at umuusok. Sinubukan niyang hawakan ang kutsara, pero nanginginig ang kanyang kamay. Ako na, mahinang sabi ni Ara. Kinuha nito ang mangkok at kutsara. Maingat nitong hinipan ang bawat subo bago ito isubo sa kanya. Walang nagsasalita sa kanila. Tanging ang mahinang tunog lang ng kutsara na tumatama sa gilid ng mangkok ang maririnig, at ang malayong ugong ng mga nangyayari sa labas ng kanilang silid. Pinanood ni Marco ang bawat kilos nito. Ang paraan ng paghipa nito sa lugaw, ang konsentrasyon sa mga mata nito para masigurong hindi siya mapapaso, ang banayad na pagpunas nito sa gilid ng kanyang labi gamit ang isang tissue. Ang mga simpleng kilos na yon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kwentong narinig niya. Ito ay isang pag-aarugang totoo at nararamdaman. Sa mundong ito kung saan wala siyang pag-aari, wala siyang pagkakakilanlan, ang pag-aalagang ito ang naging kanyang nasyon, ang kanyang tahanan. Ito ang nag-iisang bagay na totoo para sa kanya. Nang maubos ang lugaw, ipinatong ni Ara ang mangkok sa maliit na mesa. Aalisin na sana nito ang kanyang kamay nang dahan-dahang itinaas ni Marco ang sarili niyang kamay at hinawakan ito. Nanginginig pa rin ang kamay niya, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya mapangalanan. Nagulat si Ara sa ginawa niya. Napatingin ito sa kanilang magkahawak na kamay at pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Nakita niya ang isang kislap ng pag-asa at takot sa mga mata nito. Ara, sabi ni Marco, ang boses niya ay mas malinaw na ngayon kumpara sa mga unang araw. Tinitigan niya ito ng diretsyo, sinusubukang iparating ang lahat ng namumuo sa kanyang dibdib. Patawad kung hindi kita maalala. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ara, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Pero salamat, pagpapatuloy niya, mas hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Iyon lang. Iyon lang ang mga salitang kaya niyang ibigay, pero para sa kanilang dalawa, sapat na iyon. Isang kasunduan. Isang pagtanggap. Sa sandaling iyon, sa loob ng puting silid ng ospital, tumigil si Marco sa paghahanap ng nakaraan. Sa halip, nagsimula siyang tumingin sa hinaharap, isang hinaharap kasama ang babaeng ito. Ang kanyang asawa. Ang kanyang si Ara. Ilang araw pa ang lumipas, at unti-unti nang lumalakas si Marco. Nakakatayo na siya, nakakalakad ng may kaunting alalay. Isang gabi, habang nakaupo sila at nanonood ng isang lumang pelikula sa maliit na ri ng ospital, biglang nagsalita si Ara. Gusto mo na bang umuwi? Tanong nito. Napalingon si Marco. Umuwi. Tumango si Ara, ang mga mata ay nagliliwanag. Sabi ng doktor, malapit ka nang i-discharge. Pwede na tayong umuwi sa bahay natin. Bahay. Ang salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang lugar na matatawag niyang sa kanila. Saan-saan ba ang bahay natin? Tanong niya. Umalis na tayo dito, Marco, sabi ni Ara, ang boses ay puno ng pananabik. Magsimula tayo ulit sa lugar na payapa. Sa bahay natin sa Tagaytay. Tagaytay.
Ang pangalan ng lugar ay walang kahulugan sa kanya, pero ang ideya ng isang payapang lugar, malayo sa amoy ng gamot at sa mga tingin ng awa, ay parang isang pangako ng paraiso. Ang ideya ng isang bagong simula. Tinitigan niya ang mukha ni Ara, ang pag-asa at pananabik na nakapinta roon. Ito ang tanging katotohanang alam niya. Ito ang tanging katotohanang pinanghahawakan niya. Tumango siya. Gusto ko yan. Umuwi na tayo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara. Isang ngiting sa wakas ay umabot sa kanyang mga mata nang walang bahid ng lungkot. Hindi alam ni Marco na ang desisyong iyon ay hindi lang isang simpleng pag-uwi. Ito ay isang pagtalikod sa isang buhay na hindi niya matandaan, at isang pagpasok sa isang kwentong maingat na isinulat para sa kanya. Isang kwentong maganda, ngunit binuo sa pundasyon ng isang malalim na kasinungalingan. Ang araw ng pag-alis nila sa ospital ay kasabay ng pagsikat ng araw. Tinulungan ni Amara si Marco na makaupo sa wheelchair. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, muling naramdaman ni Marco ang init ng araw sa kanyang balat at nalanghap ang hangin ng labas, isang hangin na may halong polusyon ng Maynila, pero para sa kanya, ito ay hangin ng kalayaan. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting puro at parang bata. Ang liwanag, mahinang sabi niya, na para bang ngayon lang ulit nakakita ng liwanag. Ngumiti si Amara pabalik, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bawat ngiti ni Marco na dulot ng kanyang kasinungalingan ay isang matamis na lason na unti-unting pumapatay sa kanyang konsensya. Sumakay sila sa isang inarkila nilang kotse. Si Elia ang nag-asikaso ng lahat, gamit ang kaunting ipon ni Amara. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa ospital, palayo sa syudad, isang bahagi ni Amara ang nakakaramdam ng tabumpay. Nagawa niya. Nailayon niya si Marco. Pero ang mas malaking bahagi sa kanya ay sinisigawan siya ng katotohanan, hindi ito tabumpay. Ito ay pagtakas. Habang nasa biyahe, si Marco ay parang isang turistang namamangha sa lahat ng bagay. Ang matataas na gusali, ang mga makukulay na jeep, ang mga taong naglalakad sa kalsada. Bawat isa ay bago sa kanyang mga mata. At si Amara, ang kanyang tanging tour guide, ang nag-iisang anchor sa kanyang mundong walang alaala. Kalaunan, dahil na rin siguro sa pagod, nakatulog si Marco. Dahan-dahang sumandal ang kanyang ulo sa balikat ni Amara. Natigilan si Amara. Naramdaman niya ang hininga ni Marco sa kanyang leg, ang bigat ng ulo nito sa kanyang balikat. Isang simpleng kilos, pero para sa kanya, ito ang katuparan ng isang pangarap na matagal na niyang isinuko. Tinitigan niya ang payapang mukha nito. Ang mukha na sa loob ng ilang linggo ay pinagmasdan lang niya mula sa malayo, at ngayon ay nasa tabi na niya, nagtitiwala, umaasa sa kanya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa. Ngunit kasabay ng mga luha ng pagkakasala ay isang ngiting hindi niya mapigilan. Masaya siya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa napakatagal na panahon, masaya siya. At ang kaligayahang iyon, kahit panakaw, ay sapat na para sa kanya sa sandaling iyon. Patawarin mo ako, Marco, bulong niya sa kanyang isipan. 6 na buwan lang. Pagbigyan mo na ako. Sa isang malaking opisina sa puso ng Makati, isang babae ang galit na nakatayo sa harap ng isang malaking bintanang salamin, tanaw ang buong syudad. Si Isabel Vicencio. Ang kanyang perpektong ayos na buhok at mamahaling damit ay hindi maitago ang iritasyon sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin na wala kayong mahanap na lead? Mariin niyang tanong sa isang lalaking nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Isa itong private investigator. Ma'am, wala pong record ng pag-alis niya sa bansa. Nahanap namin ang kotse niya, wasak, sa isang impounding area. Pero ang ospital na pinagdalhan daw sa driver ay walang record ng pangalan niya. Sinuyod na namin ang lahat ng ospital sa Metro Manila. Humarap si Isabel, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kung kailangan mong puntahan ang bawat morgue, gawin mo. Hanapin mo si Marco de la Cruz. Hindi siya pwedeng basta na lang maglaho na parang bula. Ang kanyang determinasyon ay hindi lang dahil sa pag-ibig. Ito ay dahil sa takot. Takot sa kung ano ang maaaring maalala ni Marco kapag nagpakita ito. Pagdating nila sa Tagaytay, isang ibang mundo ang bumungad sa kanila. Ang hangin ay mas malamig, ang paligid ay mas luntyan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit, ngunit kaakit-akit na bahay na may hardin na puno ng mga bulaklak. Mula sa veranda, tanaw ang perpektong kono ng Bulkang Taal na napapalibutan ng asul na lawa. Ito ang bahay natin, tanong ni Marco, ang mga mata ay puno ng paghanga.
Tumango si Amara. Ito ay isang bahay na nirentahan niya online, isang bahay na magiging saksi sa kanilang hiniram na paraiso. Inalalayan niya si Marco papasok. Simple lang ang laman ng bahay, ngunit malinis at maaliwalas. Naglakad si Marco papunta sa bintana, pinagmasdan ang tanawin. Humarap siya kay Amara, isang ngiti na puno ng purong kaligayahan ang nakapinta sa kanyang mukha. Nandito na tayo sa bahay natin, mahal. Ang salitang imahal ay parang isang mainit na bakal na dumampi sa puso ni Amara. Isang salitang matagal na niyang inaasam, ngunit ngayon ay nagdudulot ng pinaghalong tamis at sakit. Ngumiti siya pabalik, sinusubukang isantabi ang kanyang konsensya. Sa sandaling iyon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng bulkan, naniwala si Amara na marahil, pwede pala. Pwede siyang maging masaya kahit sa sandaling panahon. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Kinabahan siya. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ni Leah sa screen. Lumayo siya ng kaunti kay Marco bago ito sagutin. Hello, Leah. Ara ni. Ang boses ni Leah sa kabilang linya ay mababa at apurado. Kailangan mong mag-ingat. Bakit? Anong nangyari? May naghahanap kay Marco sa ospital kanina. Paulit-ulit. Isang babae, nagpakilalang fiancé niya. Naniga si Amara sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin sa Tagaytay ay biglang naging napakalamig. Ang pangalan niya ay Isabel Vicencio. Ang mga sumunod na araw sa Tagaytay ay parang isang panaginip para kay Marco. Bawat umaga, gigising siya sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana, sa halimuyak ng kape na tinimpla ni Ara, at sa payapang tanawin ng bulkang Taal. Nawala na ang amoy ng gamot, ang tunog ng mga monitor, at ang pakiramdam ng pagiging isang pasyente. Dito, sa bahay na ito, siya ay si Marco lang. Asawa ni Ara. Hindi niya napansin ang bahagyang pamumutla ni Ara noong gabi ng kanilang pagdating, o ang panandaliang pagkawala nito sa sarili, habang may kausap sa cellphone. Ang nakikita lang niya ay ang ngiti nito tuwing umaga, ang pag-aruga nito sa bawat sandali. Para sa kanya, iyon ang tanging mahalaga. Kaya mo yan. Isang hakbang pa, sabi ni Ara, habang mahigpit na nakahawak sa braso niya. Nasa hardin sila. Araw-araw, tinutulungan siya ni Ara sa kanyang therapy. Ang paglalakad na dati isang simpleng gawain ay naging isang malaking hamon, ngunit sa bawat hakbang na nagagawa niya, nandoon si Ara para salubungin siya ng isang ngiting puno ng pagmamalaki. Ayan. Nakakatatlong hakbang ka na nang walang tulong ko, masayang sabi nito. Napangiti si Marco. Dahil sa'yo to, ikaw ang lakas ko. Nakita niya ang pamumula ng mga pisngi ni Ara. Ang simpleng reaksyon na yon ay nagdulot ng isang kakaibang saya sa kanyang dibdib. Isang kilig. Isang hapon, nagpasya silang magluto ng hapunan. Ayon sa kwento ni Ara, mahilig daw siyang mag-eksperimento sa kusina. Sinubukan niyang paniwalaan iyon. Okay, ano nang una nating gagawin? Tanong ni Marco, suot-suot ang isang apron na may nakasulat na, Kiss the Cook. Gagawa tayo ng carbonara, sagot ni Ara, abala sa paghiwa ng bawang. Kaya mo bang magbati ng itlog? Itlog lang? Kayang-kaya, may kumpiyansang sabi ni Marco. Pero ang simpleng pagbati ng itlog ay naging isang maliit na sakuna. Sa sobrang lakas ng kanyang pagbati, tumalsik ang kalahati nito sa sahig, at ang kalahati ay sa kanyang damit. Napatingin si Ara, at pagkatapos ng isang segundo ng pagkabigla, humalakhak ito ng malakas. Isang tawang malutong at totoo. Napangiti si Marco habang pinagmamasdan ito. Ang tunog ng tawa nito ay mas masarap pakinggan kaysa sa anumang musika. Hindi nagtagal, nagbabatuhan na sila ng harina, nagtatawanan na parang mga bata. Ang kusina ay naging isang malaking gulo, pero sa gitna ng kalat, nakahanap si Marco ng isang perpektong sandali. Ang kanilang hapunan ay nasunog na tinapay at isang carbonara na masyadong maalat, pero ito ang pinakamasarap na pagkain na tikman niya sa buong buhay niya, o sa buong buhay na natatandaan niya. Kinabukasan, naglakad-lakad sila sa tabi ng lawa. Ang hangin ay malamig at sariwa. Habang naglalakad, may nakita si Marco na isang maliit na bulaklak na ligaw na tumutubo sa gilid ng daan. Isang maliit na kulay lilang bulaklak. Pumitas siya at maingat na inilagay iyon sa likod ng tainga ni Ara. Bagay sa'yo, sabi niya. Hinawakan ni Ara ang bulaklak, ang mga mata nito ay nagningning. Salamat.
Sa mga sandaling iyon, habang ang araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa lawa, naramdaman ni Marco na unti-unti siyang nahuhulog. O marahil hindi naman unti-unti. Marahil ay nahuhulog siyang muli sa babaeng ito. Isang pag-ibig na bago, dalisay, at walang bahid ng nakaraang hindi niya matandaan. Nang bumalik sila sa bahay, kumuha si Marco ng isang lapis at isang piraso ng papel. Umupo si Ara sa may bintana, habang siya ay umupo sa di kalayuan at nagsimulang iguhit ito. Ang paraan ng pagtama ng ilaw sa buhok nito. Ang kurba ng kanyang mga labi. Ang lungkot na minsa ay sumusulyap sa kanyang mga mata kapag akala nito ay hindi siya nakatingin. Bawat linya na iginuguhit niya ay isang pag-ukit sa kanyang puso. Ito ang babaeng nagligtas sa kanya mula sa kawalan. Ito ang kanyang mundo. Nang matapos siya, papalubog na ang araw. Ang buong kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Lumapit siya kay Ara at ipinakita ang kanyang ginawa. Isang simpleng sketch lang iyon, pero nahuli niya ang ngiti at ang liwanag sa mga mata nito. Napahawak si Ara sa kanyang bibig. Marco, ang ganda. Mas maganda ka, sagot niya, at sa pagkakataong iyon, alam niyang iyon ang pinakatotohanang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinitigan niya ito, habang ang huling sinag ng araw ay yumayakap sa kanilang dalawa. Siguro nga nakalimutan ko ang lahat, mahinang sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Pero ang puso ko, Ara, kilalang-kilala ka. Nakita niya ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Ara, pero sa pagkakataong ito, ngumiti ito sa gitna ng pag-iyak. Isang ngiting nagsasabing masaya ito. At para kay Marco, iyon lang ang mahalaga. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, nakaupo sila sa sopa. Nakasandal ang ulo ni Ara sa kanyang balikat habang nanonood sila ng Eiji, isa itong perpektong pagtatapos sa isang perpektong araw. Nasa isang business news channel ang palabas. Hindi sila gaanong nakikinig, mas ninanamnam ang katahimikan at ang presensya ng isa't isa. Biglang isang breaking news graphic ang lumabas sa screen. Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa nawawalang ng De La Cruz Holdings, sabi ng news anchor sa isang seryosong tono. At pagkatapos, isang litrato ang ipinakita sa screen. Isang corporate headshot. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, may seryosong mukha, at mga matang tila kayang tumingin sa kaluluwa mo. Ang mukha sa liye. Iyon ang mukha niya. Naramdaman ni Marco ang isang biglaang pagkirot sa kanyang ulo. Isang pamilyar na kuryente ang gumapang sa kanyang utak. Napatitig siya sa screen, ang puso niya ay biglang bumilis. Si Marco de la Cruz. See you. Nawawala. Napatingin sa kanya si Ara, ang mukha ay biglang namutla. Marco, okay ka lang? Hindi siya sumagot. Naningkit ang kanyang mga mata, pilit na hinuhuli ang isang alaalang mailap, isang aninong hindi niya maabot. Parang bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Ara. Parang kilala ko siya. Ang mga salitang parang kilala ko siya, ay tumama kay Amara na parang isang malakas na sampal. Ang perpektong mundong binuo niya sa Tagaytay, ang munting paraisong pinagtataguan nila, ay biglang naramdaman niyang napakababaw at gawa sa salamin, handang mabasag anumang oras. Nako, baka kamukha mo lang, mahal, mabilis niyang sabi, pilit na pinapakalma ang sariling boses. Kinuha niya ang remote control sa lamesa at mabilis na inilipat ang channel sa isang comedy show. Alam mo naman, sabi nila, lahat tayo mayroong 7 kamukha sa mundo. Isang halakhak mula sa liye ang pumuno sa katahimikan, ngunit para kay Amara, ito'y nakakabingi. Tumingin sa kanya si Marco, pero ang mga mata nito ay wala sa kanya. Nakatingin ito sa kawalan. Ikinuyom nito ang kanyang kamao at idiniin sa kanyang sentido, na para bang may sinusubukang pigain palabas sa kanyang utak. Hindi iba to, pamilyar talaga. Marco de la Cruz. Inulit-ulit niya ang pangalan na parang isang mantra, umaasang may bubukas na pinto sa kanyang isipan. Ara, pakiramdam ko, aray. Bigla itong napasigaw ng mahina at napahawak sa kanyang ulo. Napapikit ito ng mariin. Marco! Anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Amara. Lumapit siya at hinawakan ang braso nito. Ang ulo ko may nakikita ako Hirap niyang sabi, ang hininga ay mabigat. Isang kotse. Mamahalin. At may kausap ako. Isang babae. Nagtatalo kami. Galit siya. Napatigil sa paghinga si Amara. Ang nakaraan ay hindi na lang isang anino, nagsisimula na itong magkaroon ng anyo.
Ang babaeng kausap niya. Si Isabel. Ang fiance. Lale, baka napagod ka lang masyado ngayong araw, sabi niya, pilit na pinapakita ang pag-aalala, habang ang puso niya ay pinupukpok ng takot. Halika, magpahinga na tayo. Baka panaginip lang yan. Inalalayan niya si Marco papasok sa kanilang kwarto. Tinulungan niya itong mahiga. Kumuha siya ng basang bimpo at ipinatong sa noo nito. Dahan-dahan, sa tulong ng pagod at ng gamot na inireseta sa kanya para sa sakit ng ulo, nakatulog din si Marco. Ngunit si Amara, dilat na dilat ang mga mata sa dilim. Hindi na siya ligtas dito. Ang kasinungalingan niya ay may hangganan. Ang nakaraan ni Marco ay parang isang halimaw na kahit gaano kalayo ang kanyang takbuhin, patuloy pa ring humahabol. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. Lea, nakita niya. Nakita niya ang sarili niya sa balita, nanginginig niyang bulong. Ano? Gulat na sagot ni Lea sa kabilang linya. Anong sabi niya? Hindi niya pa maalala lahat pero may mga imahe na siyang nakikita. Lea, natatakot ako. Anong gagawin ko? Ara, umalis na kayo dyan. Dalhin mo siya sa isang lugar na walang walang internet. Sa probinsya. Kahit saan na mas malayo. Hindi ko kaya. Paano? Paubos na ang pera ko. Ang katotohanan ng kanyang sitwasyon ay lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Ang 6 na buwan na taning sa buhay niya ay may kasamang taning sa kanyang pananalapi. Walang naisagot si Lea. Pareho silang alam na si Amara ay nasukol na. Kinabukasan, sa isang coffee shop sa Tagaytay, isang babaeng nakasuot ng puting bestida at malaking salamin sa mata ang nakaupo habang kaharap ang isang lalaking mukhang gusgusin. Sigurado ka sa impormasyon mo? Tanong ni Isabel Vicencio, ang boses ay malamig. Opo, ma'am. Isang kapitbahay ang nakausap ko. May bagong umuupa daw sa bahay na yan. Isang mag-asawa. Ang lalaki, mukhang galing sa aksidente, laging nakasombrero at salamin. Ang babae. Ara daw ang pangalan, sagot ng private investigator. Ara. Ang pangalan ay parang isang lason sa pandinig ni Isabel. Isang nurse sa ospital kung saan huli niyang narinig na dinala si Marco. Itinugma niya ang lahat. Ang impostor. Isang ngiting mapanganib ang gumuhit sa mga labi ni Isabel. Good. Ito ang bayad mo. Pwede ka nang umalis. Inabutan niya ito ng isang makapal na sobre. Pagkaalis ng lalaki, kinuha ni Isabel ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato nila ni Marco sa screen. Ang kanyang perpektong buhay, ang kanyang perpektong kasal, ang kinabukasan ng kanilang kumpanya, lahat ng iyon ay ninakaw ng isang hamak na babaeng nagngangalang Ara. At hindi siya papayag. Sinubukan ni Amara na maging normal ang lahat kinabukasan. Naghanda siya ng almusal. Niyaya niya si Marco na magdilig ng mga halaman sa hardin. Pilit niyang ibinabalik ang magaan na pakiramdam ng mga nakaraang araw. Ngunit may nagbago na. Si Marco ay mas tahimik, mas malalim ang iniisip. At si Amara, bawat tunog ng sasakyan na dumadaan sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Hapon na. Si Amara ay nasa labas, nag-aayos ng mga paso ng bulaklak, nang isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang sasakyang hindi nababagay sa simpleng kalye nila. Bumukas ang pinto. At bumaba ang isang babaeng nakaputing bestida at salamin sa mata. Dahan-dahan itong inalis ang salamin at ang mga mata nito ay diretsyo siyang tinitigan. Isang tingin na puno ng paghamak at galit. Kahit hindi pa niya ito nakikita kailanman, alam ni Amara kung sino ito. Si Isabel. Ang anino ng nakaraan. Nabitawan ni Amara ang hawak niyang pandilig. Ang puso niya ay tumigil sa pagtibok. Naglakad si Isabel papalapit sa gate, ang bawat hakbang ay may bigat at otoridad. Huminto ito sa harap niya, isang manipis na gate lang ang pagitan nilang dalawa. Ngumiti ito, isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Nandito ba ang fiance ko? Ang tanong ni Isabel ay hindi isang tanong. Ito ay isang deklarasyon ng pag-aari. Ang mga salitang ni fiance ko ay parang mga tinik na tumusok sa pandinig ni Amara. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang utak niya ay sumisigaw na tumakbo, isara ang pinto at magtago. Ngunit ang mga paa niya ay tila nakapako sa lupa. Ang tanging nagawa niya ay umiling. O walang Marco dito, nanginginig niyang sagot. Nagkakamali ka yata ng bahay.
Isang halakhak na puno ng pang-uuyam ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Oh, please. Huwag na tayong maglokohan. Nakita ko ang records sa ospital. Ang nurse na bigla na lang nagpakilalang asawa ng isang John Doe. Isang nurse na nagngangalang Amara Reyes. Ikaw yon, hindi ba? Bawat salita ay isang dagok. Alam niya. Alam niya ang lahat. Umalis ka na, mariing sabi ni Amara, pilit na hinahanap ang natitirang tapang sa kanyang katawan. Tatawag ako ng pulis. Sige, tumawag ka, hamon ni Isabel, habang inaayos ang kanyang mamahaling salamin. Sabihin mo sa kanila na kinidnap mo ang si ng De La Cruz Holdings. Tignan natin kung sino ang paniwalaan nila. Ang isang hamak na nurse na may malaking kasinungalingan, o ako, ang fiance niya, na may mga litrato, dokumento, at isang hukbo ng mga abogado. Napasandal si Amara sa gate. Tama si Isabel. Wala siyang laban. Wala siyang kahit ano. Binuksan ni Amara ang gate. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil alam niyang wala na siyang pagpipilian. Hinila niya si Isabel sa isang sulok ng hardin, malayo sa mga bintana ng bahay. Ano nang kailangan mo? Tanong ni Amara, ang boses ay halos pabulong na. Pera ba? Babayaran kita. Ipon ko lahat ibibigay ko sa'yo. Muling tumawa si Isabel. Pera? Henry dear, ang suot kong sapatos ay mas mahal pa sa buong ipon mo. Hindi pera ang kailangan ko. Lumapit ito, ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang pabango nito ay amoy mayaman, amoy kapangyarihan. Ang gusto ko ay makita kang masira. Ang gusto ko ay bawiin kung ano ang akin. Please Ning. Pagmamakaawa ni Amara, ang huling hibla ng kanyang dignidad ay unti-unti nang napapatid. Hayaan mo na kami. Hayaan mo na akong maging masaya kahit sandali lang. May sakit ako, Isabel. Mamamatay na ako. Inaasahan ni Amara na makakita ng kahit kaunting awa sa mga mata ni Isabel. Ngunit wala. Tila lalo pa itong nasiyahan sa narinig. Oh, alam ko, sabi nito na may ngisi. Alam ko ang tungkol sa cancer mo. At alam mo, iyon ang nagpapasaya lalo sa larong ito. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Paano? Nagtanong-tanong ako. Hindi mahirap alamin ang sikreto ng mga taong desperado. Lumayo si Isabelle at pinagmasdan ang mga bulaklak na inalagaan ni Amara. Pero heto ang plano. Hindi ko sasabihin sa kanya ang totoo. Hindi pa ngayon. Napatingin si Amara, puno ng pagkalito. Bakit? Humarap si Isabel sa kanya, ang mga mata ay naglalaro sa kalupitan. Dahil kung sasabihin ko sa kanya ngayon, baka kaawaan ka pa niya. Ang isang martyr na may cancer. Hindi. Ang gusto ko, kapag bumalik ang alaala niya, makikita niya kung sino ka talaga. Isang sinungaling. Isang magnanakaw. Gusto kong makita ang pagkasuklam sa mga mata niya para sa'yo. Mas masaya kung paglalaruan muna kita. Ang bawat salita ay parang yelo na tumutusok sa puso ni Amara. Ito ay hindi na lang tungkol sa pagbawi kay Marco. Ito ay tungkol sa purong kalupitan. Anong gagawin mo? Nanginginig niyang tanong. May kinuha si Isabel mula sa kanyang bag, isang Zippo lighter na kulay silver. Simple ngunit elegante. Ito. Paborito niyang lighter. Palagi niya itong dala. Ibinato niya ito sa damuhan malapit sa may pinto ng bahay. Ano yan? Isang paalala. Isang maliit na piraso ng nakaraan. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya kapag nakita niya yan. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Marco, marahil ay nagtataka kung nasaan na si Amara. Ara. Sino nang kausap mo? Natigilan si Marco nang makita ang bisita. Ang mukha ni Isabel. May kumislap sa kanyang isipan, isang pamilyar na pakiramdam, ngunit hindi niya ito mahuli. Tumingin siya kay Isabel, pagkatapos ay kay Amara na namumutla. Sino ang bisita natin, mahal? Tanong ni Marco, ang paggamit sa salitang mahal ay parang isang sampal sa mukha ni Isabel. Ngunit mabilis na nakabawi si Isabel. Isang matamis at peke na ngiti ang ipininta niya sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Marco na parang isang matagal ng kaibigan. Oh, I'm just an old friend. Napadaan lang. At pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Amara. Ang mga mata niya ay puno ng panunuya at isang malinaw na mensahe. Nagsimula na ang laro. Old friend.
Inulit ni Marco ang mga salita, sinusubukang hanapan ito ng lugar sa kanyang blangkong isipan. Ang babae sa harap niya, si Isabelle, ay may dalang isang hangin ng pamilyaridad na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang tindig, ang kanyang ngiti, ang kanyang mamahaling pabango, lahat ay tila bahagi ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Marco. Matagal na tayong hindi nagkikita, sabi ni Isabelle, ang boses ay malambing ngunit may kakaibang talim. Nagulat nga ako nang malaman kung dito ka na pala nakatira. Ang sabi mo noon, ayaw mo sa probinsya. Napatingin si Marco kay Ara. Sinabi ko ba yon? Nakita niya ang paglunok ni Ara. Hindi ko matandaan. Siguro nagbago na ang isip mo, mabilis nitong sagot, pilit nang umingiti. Hindi nagtagal si Isabel. Matapos ang ilang minutong puno ng mga pilit na ngiti at mga tanong na may dobleng kahulugan, nagpaalam na rin ito. Ngunit bago ito sumakay sa kotse, lumingon ito kay Marco. Mag-iingat ka, Marco. At magpagaling ka. Ang huling dalawang salita ay binitawan nito na may diin, na para bang may alam itong hindi niya alam. Nang makaalis ang itim na kotse, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Sino siya talaga, Ara? Tanong ni Marco. Kaibigan mo nga. Siguro dati, sagot ni Ara, umiiwas ng tingin. Huwag mo na siyang isipin. Ang importante, nandito tayo. Sinubukan ni Marco na huwag na ngang isipin, pero ang presensya ni Isabel ay nag-iwan ng isang marka. Isang katanungan. Isang maliit na lamat sa perpektong larawan na ipininta ni Ara para sa kanya. Kinabukasan, habang nagwawalis siya ng mga tuyong dahon sa hardin, may isang bagay na kumislap sa damuhan. Dinampot niya ito. Isang silver na Zippo lighter. May nakaukit dito. 2 letra. L.A.A. Marco de la Cruz. Ang pangalan sa balita. Hinawakan niya ang lighter. Ang bigat nito, ang lamig ng metal, ay pamilyar sa kanyang mga kamay. Binuksan niya ito at sinindihan. Ang apoy ay sumayaw sa harap ng kanyang mga mata. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang lighter na ito na nasa ibabaw ng isang mamahaling mesa, sa loob ng isang opisina na gawa sa salamin at bakal, tanaw ang buong syudad. Napahawak siya sa kanyang ulo. Muli na namang kumirot ito. Marco, ano yan? Napalingon siya. Si Ara, nakatayo sa may pinto, ang mukha ay puno ng pag-aalala. O takot. Hindi na niya masabi ang pagkakaiba. Nakita ko lang dito sa damuhan, sagot niya, ipinakita ang lighter. Pamilyar, ano? Tumingin si Ara sa lighter, at sa isang saglit, nakita ni Marco ang gulat sa mga mata nito bago ito mabilis na nakabawi. Ay! Baka sa'yo nga yan. Nalaglag mo siguro dati. Bakit may initial na NS? Ang sabi mo, ang pangalan ko lang ay Marco. Baka yan ang buong pangalan na hindi mo pa maalala. Marco de Cruz, patanong na sagot ni Ara. Mayroong mali. Pakiramdam ni Marco ay mayroong mali. Pero ano? Si Ara ang kanyang asawa. Nag-aalaga ito sa kanya. Hindi siya nito iiwan. Iyon ang dapat niyang paniwalaan. Ngunit ang mga binhi ng duda ay naitanim na. Sa mga sumunod na araw, ang mga binhing iyon ay nagsimulang diligan ni Isabel. Minsan, makakatanggap si Marco ng text mula sa isang unknown number. Naalala mo ba ang paborito nating restaurant sa The Fort? O kaya'y, I miss our weekend trips to Paris. Hindi niya ito pinapakita kay Ara. Itinatago niya ito. Dahil sa isang banda, ayaw niyang masaktan ang damdamin nito. Sa kabilang banda, isang bahagi sa kanya ang gustong malaman ang sagot. Isang gabi, hindi na niya natiis. Ara, nagpunta na ba tayo sa Paris? Napatigil si Ara sa paghuhugas ng pinggan. Paris? Hindi. Bakit mo natanong? Wala lang. Napanood ko lang parang pamilyar. Isang kasinungalingan. Gumagawa na rin siya ng sarili niyang mga kwento. Ang mga sakit ng ulo niya ay lalong lumalala. Ang mga imahe ay nagiging mas malinaw. Isang gabi na naginip siya. Nasa loob siya ng kotse. Gabi. Umuulan. May katabi siyang babae. Hindi niya makita ang mukha nito, pero naririnig niya ang boses nito, matinis at galit na galit. You can't leave me, Marco. Hindi ako papayag. Tapos na tayo, Isabel. It's over, sigaw ng boses niya sa panaginip.
Kung hindi ka mapupunta sa akin, walang makikinabang sa'yo. Pagkatapos ay isang malakas na haltak sa manibela. Ang nakakasilaw na ilaw ng isang truck. Ang tunog ng nababasag na salamin. At kadiliman. Nagising si Marco, humihinal at basang-basa ng pawis. Napabangon siya. Ang puso niya ay kumakarera. Tumingin siya sa babaeng natutulog sa tabi niya. Si Ara. Ang kanyang mabait at maalagang asawa. Ang babaeng nagligtas sa kanya. Pero sa panaginip niya, ang pangalang isinisigaw niya ay iba. Isabel. Dahan-dahan, lumapit siya kay Ara. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito sa dilim. Ang babaeng ito ba talaga ang nagsasabi ng totoo? O isa lang siyang tauhan sa isang kwentong hindi niya alam? Ara ni. Bulong niya sa natutulog na diwa nito, ang boses ay puno ng sakit at pagkalito. May tinatago ka ba sa akin? Habang nakatitig siya, biglang gumalaw si Ara sa kanyang pagkakatulog. Umubo ito. Isang mahinang ubo sa una na sinundan ng mas malakas pa. Napabangon ito, hawak ang kanyang dibdib. Ara, okay ka lang? Tumakbo si Ara papuntang banyo. Sumunod si Marco. At doon, sa ilalim ng maputlang ilaw ng banyo, nakita niya isang pirasong tissue na hawak ni Ara. May bahid ng dugo. Mabilis na itinago ni Ara ang tissue sa likod niya, pero huli na ang lahat. Nakita na ni Marco. Ara, anong nangyayari sa'yo? Tanong niya, ang takot para dito ay biglang nanaig sa lahat ng kanyang pagdududa. Ang dugo. Ang pamumutla nito. Ang madalas na pag-ubo. Bigla niyang pinagtagni-tagni ang lahat. Mayroon itong sakit. Isang bagay na malubha. At itinatago niya rin yon sa kanya. Ang tanong ni Marco, Ara, anong nangyayari sa'yo? Ay binitawan ng may tunay na pag-aalala. Sa isang sandali, nawala ang duda sa mga mata nito at napalitan ng purong takot para sa kanya. Ngunit para kay Amara, ang tanong na yon ay isang senyales na wala na siyang matatakbuhan. O wala to, napagod lang siguro, sabi niya, habang mabilis na nilukot ang tissue at itinapon sa basurahan, na para bang sa pagtatapon niya roon ay maitatago niya rin ang katotohanan. Ubo lang to. Ubo na may kasamang dugo, Ara, giit ni Marco, lumapit ito sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga braso, ang mga mata nito ay nagsusumamo. Bakit hindi mo sinasabi sa akin ang totoo? May sakit ka, hindi ba? Gaano nakalala? Ang bawat tanong ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang pag-aalala sa boses nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang akusasyon. Marco, please in. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco na naiwan sa kama. Isang mahinang tunog ng email notification, ngunit sa katahimikan ng gabi, ito ay parang isang malakas na alarma. Binitawan siya ni Marco at kinuha ang cellphone. Habang nakatayo si Amara sa may pintuan ng banyo, pinanood niya ang pagbabago sa mukha ni Marco habang binabasa nito ang nasa screen. Nakita niya ang pagkalito na napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Pagkatapos ay isang malamig na titig na hindi pa niya nakikita kailanman. Dahan-dahan, itinaas ni Marco ang kanyang tingin mula sa cellphone patungo sa kanya. Ang pag-aalala sa mga mata nito kanina ay tuluyan ng naglaho. Ang natira ay isang bagay na mas malala pa sa galit, isang malalim na pagkadismaya. Isang titig na tila tumatagos sa kanya, na para bang isa siyang salamin na nabasag at ngayon ay kitang-kita na ang lahat ng kasinungalingan sa likod nito. Ano to, Ara? Tanong ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit nakakakilabot. Ipinakita nito sa kanya ang screen. Ang puso ni Amara ay tila tumigil sa pagtibok. Nasa screen ang isang email. Mula sa isang address na hindi pamilyar. At sa loob nito, sunod-sunod na mga larawan. Isang litrato ni Marco at Isabel na magkayakap sa harap ng Eiffel Tower. Isang litrato nila na nagtatawanan sa isang yacht. Isang litrato nila na masayang magkasama sa isang Christmas party, napapalibutan ng mga taong mukhang mayayaman at makapangyarihan. At ang huli, isang video. Ang kanilang engagement party. Si Marco, nakasuot ng tuksedo, isinusuot ang isang diamanteng singsing sa daliri ni Isabel. Sino ang sinungaling, Ara? Tanong ulit ni Marco, ang bawat salita ay may bigat. Ang babaeng nagpapadala nito o ikaw? Walang salitang lumabas sa bibig ni Amara. Anong sasabihin niya? Paano niya ipagtatanggol ang isang kasinungalingang ngayon ay nakahandusay na at wala ng buhay? Naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib,
ang metalikong lasa sa kanyang lalamunan. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili, ngunit ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Isang matinding pag-ubo ang yumanig sa kanyang buong katawan, at sa pagkakataong ito, hindi lang ito bahid. Isang maliwanag na pulang likido ang pumatak mula sa kanyang mga labi patungo sa malinis na sahig. Ara! Ang galit sa boses ni Marco ay biglang napalitan ng purong sindak. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng kasinungalingan, ang kanyang unang reaksyon ay tumakbo palapit sa kanya. Binitawan nito ang cellphone na bumagsak sa sahig ng may malakas na kalabog. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, nasalo siya ng mga braso ni Marco. Ara, anong nangyayari? Natatarantang sabi nito. Ang mundo ni Amara ay nagsimulang umikot. Ang mukha ni Marco ay lumalabo. Naramdaman niya ang sakit, isang matinding sakit sa kanyang dibdib na hindi na niya kayang tiisin. Dalhin mo ako sa ospital, hirap niyang sabi, bago tuluyang nilamon ng kadiliman. Ang mga sumunod na sandali ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari para kay Marco. Binuhat niya si Amara na ngayon ay walang malay. Ang gaan nito ay nakakabahala. Ang dugo sa sahig. Ang mga larawan sa cellphone. Ang panaginip. Ang lahat ay naghahalo-halo sa kanyang isipan na parang isang bagyo. Isinugod niya ito palabas ng bahay, isinakay sa inarkila nilang kotse, at nagmaneho ng mabilis sa madilim na kalsada ng Tagaytay. Ang tanging liwanag ay mula sa mga poste at sa buwan. Habang nagmamaneho siya, ang ulo niya ay kumikirot ng husto. Ang mga imahe ay bumabalik ng mas malinaw, mas marahas. Ang mukha ni Isabel sa kotse. Hindi ako papayag. Ang pag-agaw nito sa manibela. Ang nakakasilaw na ilaw. Ang pagsigaw niya. Napasigaw si Marco sa sakit habang pinipilit na manatiling nakatingin sa kalsada. Ang mga alaala ay hindi na lang mga piraso. Nagiging isang buong pelikula na sila, isang pelikulang nakakatakot. Sa wakas, natanaw na niya ang ilaw ng isang ospital. Ang pinakamalapit na ospital sa lugar. Ipinark niya ang kotse sa tapat ng emergency room at sumigaw ng tulong. Mabilis na lumabas ang mga nurse, dala ang isang stretcher. Inilipat nila si Amara. Isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya. Celia. Nasa Tagaytay din ito. Hindi, impossible. Ngunit ang nurse ay kamukhang-kamukha ng kaibigan ni Ara. Ngunit wala siyang panahon para mag-isip. Anong nangyari? Tanong ng nurse. Hindi ko alam. Bigla na lang siyang umubo ng dugo at nawalan ng malay. Isinugod nila si Amara sa loob. Naiwan si Marco sa labas, nanginginig, ang kanyang damit ay may bahid ng dugo ni Amara. Ang kanyang isipan ay isang magulong larangan ng digmaan sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang maging matatag para kay Ara. Kahit ano pa man ang kasinungalingan nito, may sakit ito. Kailangan siya nito. Papasok na sana siya sa ospital ng isang boses ang pumigil sa kanya. Isang boses na kilalang-kilala na niya ngayon, hindi lang dahil sa mga text, kundi dahil sa kanyang mga alaala. Marco. Lumingon siya. Nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste, na para bang naghihintay talaga sa kanya, ay si Isabel. Ang kanyang perpektong ayos at mamahaling damit ay isang malaking kontra sa gusot niyang anyo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marco, ang boses ay malamig at walang emosyon. Sinusundan ko kayo, syempre, sagot ni Isabel, na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Nakita mo na ba ang email ko? Hindi sumagot si Marco. Ngumiti si Isabel, isang ngiting puno ng tagumpay. Marco, mahal, naaalala mo na ba ako? Lumapit ito, sinusubukang hawakan ang kanyang braso. Ako ang totoo mong fiance. Ang babaeng yan. Itinuro nito ang pinto ng emergency room. Siya ay isang impostor. Tinitigan ni Marco si Isabel. Nakikita na niya ito ng malinaw. Ang babae sa kanyang mga alaala. Ang babae sa mga litrato. At ang babae na sumira sa buhay niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa pinto ng ospital. Sa likod ng pintong iyon ay si Ara. Ang babaeng nag-alaga sa kanya. Ang babaeng minahal niya sa kanyang bagong buhay. Ang babaeng may malubhang sakit at nagsinungaling sa kanya. Ang dalawang babae. Ang dalawang mundo. Ang buong pundasyon ng kanyang pagkatao ay gumuho sa sandaling iyon.
Ang mga salita ni Isabel, siya ay isang impostor, ay umalinggaw sa isipan ni Marco, ngunit wala na itong bigat. Wala nang epekto. Dahil ang katotohanang iyon ay isa na lang sa napakaraming piraso ng kanyang nawasak na mundo. Tinitigan niya si Isabel. Ang pamilyar na mukha nito ay hindi na nagdudulot ng kahit anong emosyon, kundi isang malamig na pagkilala. Naaalala na kita, sabi ni Marco, ang boses ay blanko, walang buhay. Naaalala ko ang lahat. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Mabuti naman. Ngayon, halika na. Umalis na tayo sa lugar na to, kalimutan mo na ang babaeng yan. Sinubukan nitong hawakan ang kamay ni Marco, pero marahas niya itong iwinaksi. Ang pagdampi ng balat nito sa kanya ay nagdulot ng isang alon ng pagkasuklam. Huwag mo akong hawakan, mariin niyang sabi. Naaalala ko ang lahat, Isabel. Pati ang ginawa mo sa kotse. Ang ngiti ni Isabel ay biglang naglaho. Napalitan ito ng pagkabigla at pagkatapos ay takot. Anong ibig mong sabihin? Ang pag-agaw mo sa manibela, pagpapatuloy ni Marco, ang bawat salita ay isang akusasyon. Ang pagsigaw mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Hindi nakapagsalita si Isabel. Ang kanyang sandata, ang katotohanan tungkol kay Amara, ay biglang naging walang silbi sa harap ng isang mas malaki at mas madilim na katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng ospital. Isang doktor ang lumabas, ang mukha ay seryoso. Family of Amara Reyes? Naglakad si Marco papalapit, iniwan si Isabel na nakatayo roon, namumutla at hindi makagalaw. Ako po. Kamusta siya? Na-stabilize na namin siya, sir, sabi ng doktor. Pero kailangan ko po kayong makausap. May karapatan po kayong malaman ang buong kondisyon niya. Dinala ng doktor si Marco sa isang maliit na opisina. Umupo siya, ang kanyang isipan ay manhid. Sir, ang asawa niyo po ay may stage 4 lung cancer, diretsahang sabi ng doktor. Matagal na po itong kondisyon. Base sa mga records na nakuha namin mula sa dati niyang ospital sa Manila, binigyan na siya ng taning. 6 months at iyon ay 4 na buwan na ang nakakaraan. 6 na buwan. 2 buwan na lang ang natitira. Ang mga salita ng doktor ay parang isang alingaw maulang sa pandinig ni Marco. Bigla niyang naintindihan ang lahat. Ang desperasyon ni Amara. Ang paghawak nito sa isang pagkakataon. Ang pagbuo nito ng isang kwento. Hindi para manakit kundi para makatakas. Makatakas sa katotohanang mamamatay siyang mag-isa. Ang galit na nararamdaman niya para sa panloloko nito ay biglang naglaho. Napalitan nito ng isang bigat, isang nakakabaliw na bigat sa kanyang dibdib. Isang pagkaunawa na masakit pa sa katotohanan ng panloloko. Gusto niyo po ba siyang makita? Tanong ng doktor. Tumango lang si Marco, hindi makapagsalita. Naglakad siya sa pasilyo na parang isang zombie. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap ng pinto ng kwarto ni Amara. Sa loob, nakita niya itong nakahiga, may nakakabit na oxygen sa ilong, ang balat ay mas maputla pa kaysa sa puting kumot. Napasandal siya sa pader. Sino ang dapat niyang kapuotan? Si Isabel, na sumira sa kanyang unang buhay. O si Amara, na lumikha ng isang magandang kasinungalingan para sa kanya. O ang sarili niya, na naging dahilan ng lahat ng ito. Ang pag-ibig na naramdaman niya sa Tagaytay, totoo ba yon? O isa lang iyong produkto ng isang peking mundo? Pero ang kilig, ang saya, ang kapayapaan naramdaman niya ang mga iyon. At ang mga iyon ay totoo. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay isinilang mula sa isang kasinungalingan. At ang nakaraang buhay niya ay winasak ng isang pagtataksil. Wala siyang babalikan. Wala siyang mapupuntahan. Lahat ay nawala. Sinubukan ni Isabel na muling lumapit sa kanya sa pasilyo. Marco, let's go. We can fix this. I can explain. Umalis ka, sabi ni Marco, hindi man lang ito tinitingnan. Ang boses niya ay walang emosyon, na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Ever. Umatras si Isabel, sa wakas ay natanto na wala na siyang babalikan. Tinalikuran niya ito at naglakad palayo, ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw sa tahimik na pasilyo, isang tunog ng tuluyang pagkatalo. Naiwan si Marco na mag-isa. Nakatayo sa pagitan ng dalawang mundong gumuho. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinulak ang pinto ng kwarto ni Amara.
Sa pagbukas ng pinto, dahan-dahan ding iminulat ni Amara ang kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Amara ang pagbabago sa mga mata ni Marco. Wala na ang pagkalito. Wala na ang pagmamahal na nakita niya sa Tagaytay. Ang naroon ay isang malalim na kalungkutan at isang sakit na hindi niya kayang sukatin. Alam na niya. Naalala na ni Marco ang lahat. Walang nagsalita. Tanging ang mahinang tunog lang ng monitor ang maririnig. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsalita si Amara. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, puno ng pagsisisi at pagtanggap ng kanyang kapalaran. Marco, patawarin mo ako. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amara at Marco. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, nakinig, at nakiisa sa paglalakbay na ito. Bilang inyong manunulat, hindi naging madali ang isulat ang kanilang kwento. Kasama ninyo akong kinilig sa mga matatamis na sandali sa Tagaytay. Kasama ninyo akong nakaramdam ng galit at higit sa lahat, kasama ninyo akong umiyak para sa mapait na kapalaran at sa matapang na pag-ibig ni Ara. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging nagsisimula sa paraang perpekto at tama. Minsan, ito'y isinisilang mula sa desperasyon, sa pagkakamali at sa mga maling desisyon. Ngunit ang tunay na sukatan nito ay hindi nasa simula, kundi sa katapatan ng puso na aminin ang pagkakamali, sa tapang na humingi ng tawad, at sa lawak ng pangunawa na magpatawad. Ito rin ay isang kwento ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na sandali, at kahit sa nalalabing hininga, may puwang pa rin para sa tunay at wagas na pagmamahal. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Ano ang aral na inyong napulot? Aling eksena ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Nais kong basahin ang bawat isa. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentong magpapaiyak, magpapakilig, at magbibigay aral sa ating lahat.